Tuluyang naniwala itong si Joanna. Wala siyang kamalay-malay na ginawa lamang siyang tanga at unti-unti na ngang kinukuha ang pondo nga ng De La Costa Food and Company. Naniwala siya kay Charlie at kay Lani na ito'y tutulong sa kanya upang lumago at umunlad ang kanyang kumpanya. Yun pala ay ginagamit lamang siya dito dahil meron itong bang motibo. Gusto nitong maangkin ang naturang kumpanya. Kabilang banda, dahil nga sa katabing tindahan mismo sa Joanna's Legacy, napansin nga ni Joanna na unti-unti ngang dumadami ang customer ng mga ito pabalik-balik. Kung kaya siya ay nakikurious ngayon kung sino nga ba talaga ang tunay na may-ari na naturang restaurant. Bakit dito dinudumog? At dahil sa napag-alaman niya na meron itong grand opening at nagkikurious siya ng masyado dahil isang napaka-famous na chef ang pupunta doon. At ayon kay Lani, bihirang-bihirang mapapunta ang ganong klaseng chef dahil isa ito sa pinakasikat at pinakakilala ng lahat. Kaya naman na dapat niyang alamin kung sino ang nasa likod ng naturang restaurant. Dahil batid ni Lani, hindi basta-basta ang kanyang kakalabanin. Sa pag-alam ng kanyang mga kalaban, ito namang si Charlie at itong si Lani ay busy nga sa panghuhut-hut dito kay Joanna. Marami itong pinapapirmahan na agreement investment kunwari. Ngunit ang lahat ito ay kinukuha lamang niya ang mga pondo. Walang kamalay-malay itong si Joanna sa mga nawawalang pondo. Abala siya sa ibang bagay. Samantalang itong ahas na si Charlie ay lahat ginagawa para lamang maangkin ng tuluyan ang De La Costa Food and Company. Lalong wala na nga itong si Lola Oria. Wala na makakapigil sa kanya. Na siya talaga ang tunay na traidor. Walang makakaalam dahil paniwalang-paniwala sa kanya itong si Joanna. Samantalang itong si Joanna, pagdating niya roon sa naturang grand event ng Shining Casserole, ay magugulat siya sapagkat wala siyang ibang makikilala na honor kundi ito nga natagal na niyang kinasusuklaman na sa pag-aakala niya ay napatapon na nga niya at nasa basurahan na ito, ngunit hindi dahil nakatayo ito. Hindi makapaniwala si Joanna sa kanyang mga nakita. Buong akala kasi niya ay tuluyan na niyang namudmud sa kaputikan itong si Ina at tuluyan na nga itong hindi makakabangon. Ngunit napahiya siya sa kanyang mga nakita sapagkat iba na ang ayos itong si Ina. At isa siyang ganap na talagang negosyante na nga ang kanyang dating. Hindi na ito basta-basta nagpapaapi. Sumasagot na rin ito sa pagkakataong yon. Parang ang matutunaw sa hiya itong si Joanna matapos makita ang pagmumukha nga nitong si Ina. At sa pagkakataong yon, sinabi ni Ina na gagawin niya ang lahat. At sa pagkakataon din yon, hindi na niya hahayaan na magpatalo pa dito kay Joanna. Nanginig si Joanna. At ang hindi niya alam kung sino ba ang tumutulong dito kay Ina para makabangon. Napaka-imposible naman na wala na nga itong si Lola Oria. Saan siya kumuha ng pondo upang magkapagpatayo ng ganoong klaseng restaurant? Sa kabilang banda, matapos malaman na rin nitong si Charlie at nitong si Lani ang lahat-lahat, alam na rin nila na matatalo at lulubog na nga ng husto ang De La Costa. Kung kaya't pinayuhan niya itong si Ina na ibenta na lamang ang share niya dito kina Charlie. Ngunit hindi na magagawa nga nitong si Ina ang mga bagay na iyon sapagkat nauna nang nabilingan itong si Ina ang parte niya, kung kaya't siya na ngayon ang nagmamay-ari ng De La Costa Food and Company.